Pero kung wala na yung fire, paano mag-burn yan? Paano mag-ablaze yan? Okay? In the book of Luke, chapter 12, verse 49, in IB po yan, sabi niyan, I have come to bring fire on the earth, and how I wish it were already kindled. Padala ko ng apoy sa mundo, dito sa mundo, at I wish na ito ay umaapoy na, naglalagablab na. Ibig sabihin, yun yung buhay na, hindi na namamatay na apoy. Yung 4 Gospels na yon, Matthew, Mark, John, dito lang natin makikita yung ganyang pangungusap kay Luke. I came to bring the fire on earth. Sa 4 Gospels na yan, ay tinukoy yung about the miracles of Jesus, Jesus preaching, yung kanyang sinless life, yung kanyang sacrificial death, at yung kanyang victorious resurrection, and even yung kanyang ministry here on earth. Pero si Luke lang ang nagsabi ng ganyang pangungusap. Kaya sinasabi dito ni Lucas na sa kanyang gospel na ang apoy ay nagsimula kay Jesus. The fire started in Jesus. At si Luke din ang sumulat ng Book of Acts or Acts of the Holy Spirit through the Apostles. At doon sa Book of Acts na yun, during the day of Pentecost, in Acts chapter 2, verses 3 and 4, may mga cloven tongues, mga dilang apoy. Nung nag-gather ang mga 120 disciples in the upper room, hinintay nila yung pangako ng Diyos na sila ay tatanggap ng kapangyarihan at sila ay nakapuspos ng banal na espiritu and began to speak with other tongues. Nagsalita sila ng iba't ibang lingwahe na yung mga nakakarinig, ang akala nila, mga taong ito ay mga nakainom o kaya mga lasing. Okay? Sasalita sila ng iba't ibang wika. Pero nabaptize sila yon po ng fire o ng Holy Spirit. At nagpatuloy po yun hanggang sa nag-spread sa Roman Empire. At noong 4th century, namatay yung apoy. At yung apoy na yan ay hindi pahinto-hinto. Okay? Minsan nare-rekindle, minsan namamatay. And in the 18th century, yung mga Methodists, naglakbay sila throughout the country, sa iba't ibang dako, preaching anywhere and everywhere. So makanila yung fire na yun, natanggap nila. Kaya tingnan nyo yung logo nila sa Methodist, di ba? Fire. Ibig sabihin, maapoy sila, okay? Natanggap nila yon, the fire of the Holy Spirit, the Holy Spirit. Kaya very bold sila na nag-preach ng Word of God. Samantalang yung iba ay nasa loob lang ng simbahan, yung mga Episcopalians na tinatawag o yung mga ibang grupo, mga Lutherans, sila ay naging komportable. Komportable sila na, nandiyan na, sa loob lang ng church. Sunday goers lang. Okay, ang ministry nila, sitting ministry, SM. Baka SM din ang ministry. Anong ministry mo? SM. Ano yan? Taga-upo lang, taga-rinig sa araw ng linggo. Pagkatapos nun, uwi. Kaya, simba, uwi. Okay. Kaya mayroon sila yung fire. Ang mga Methodists, they have the fire. Yung ibang grupo, they have the fireplace. But no fire. Kaya tingnan niyo ngayon sa situation ngayon ng church natin, aminin man natin o hindi, mayroong fireplace pero wala na yung fire. Especially yung mga magiginaw na lugar sa Europe, sa Alaska, sa Baguio, mayroon yung mga bahay na mayroong fireplace.
Pero yung sa fireplace, malinis na. Okay ay, abo na lang makikita mo. Wala na yung apoy. So, the same message, the same need ang kailangan natin sa ngayon. Okay? May fireplace, pero wala yung fire. Kaya nga, the word revival, Lord, kailangan muli namin yung fire na yun. Kailangan namin yung buhay muli, sigla. Okay? Kailangan namin yung great awakening, spiritual awakening. Kasi ang motto ni Satanas ay patulogin niya yung mga born again Christians. Yung mga higante na natutulog sa loob ng church. Siyempre, ang taong natutulog, walang nagagawa. Di ba? Okay. Okay. Marami nga ang mga tao sa loob ng simbahan. There are many people inside the church, but people empty of God. Mga taong wala ng Diyos, wala nang apoy sa kanila. Bakit? Tulog. So, kinakailangan silang gisingin. Kinakailangan silang i-revive, i-refresh, at magbalik yung love relationship. Oh, may relationship sila sa Lord, pero wala na yung love. Kaya dapat love relationship kay Lord. Katulad ng mag-asawa, doon bagong kasal, period of honeymoon, wow, nandun pa yung love relationship. Pero after many years, 5 years, may mga anak na, nagsasama na lang sila, may relasyon pa, pero nanlamig na yung pag-ibig. Hindi na katulad ng dati. Aminin sa mga may asawa dito. Hello? O yung iba, nagsasama na lang for the sake sa kanilang mga anak. Pero wala na yung talagang intimacy, love. Ganyan din sa church. Yes, sinasabi mong may relasyon ka sa Diyos. Pero where is the love? Nasaan na yung pag-ibig? Hello? Where is the love? Kaya sinasabi ng Lord, magbalik kayo sa akin. Return to your first love. Yan ang tinatawag nating revival. Hallelujah. Amen. 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 So, introduction ko pa lang yun. Okay. So, ang point dito, mayroon ng fireplace. Nagsimula kay Jesus, and then sa mga revivalists, okay, kita natin ng mga nagdaang century, ikita natin. So, ang point ko dito ay, we need the fire. We need God once again sa buhay natin. Para ibigay yung fire. And fire, ang apoy na yan ay ginagamit yan throughout the Bible as a symbol of the Holy Spirit. As a symbol of the Holy Spirit. Okay? Kaya yung Holy Spirit, and we are the true temple of God. Itong lugar na ito, bahay panambahan lang. Kaya nag-gather yung mga totoong templo ng Diyos through the Holy Spirit. We are the true temple of the Holy Spirit. Pero yung Holy Spirit nasasaktan, napapaalis, napapalayas. Okay? Kaya kailangan uli natin na ibalik yun. Okay? So dito mayroong 4 na gusto kong talakayin natin. Pagsimula tayo, number 1. Fire represents the presence of God. Sabi mo, fire represents the presence of God. Okay. God was represented as fire, una in Genesis chapter 15 verse 1 to 21. Nakikipag-usap si Abraham sa Diyos. Sabi ng Diyos, di ba? From Or, nangusap ang Diyos, lisanin mo ang iyong lugar at magpunta ka sa lugar na ibibigay ko sa iyo. May promise, may covenant ang God. God is a covenant God
nakipagtipan siya kay Abraham na mula sa kanya ang gagaling ang lahi, maraming lahi. But ikaw, halimbawa, pinangakuan ka lang, hindi ka na magkakaanak, tapos yung handa ka na, tapos yung asawa mo, hindi na magkakaanak, tapos sinabi ng Lord na ikaw, sa'yo manggagaling ang, parang si Lord naman, palabiro, o kaya niluloko pa ako ng Lord. Okay? Pero hindi. Hindi. Para patunay. Okay? Sabi ni Abraham, para patunay po sa sinasabi mo, O Diyos. Ano ang palatandaan? Kaya, kumuha ka ng 3 years old na yung may kilaw, yung anak ng baka. 3 years old na ganito, 3 years old na ganyan, hatiin mo, tapos yung mga turtle dove, ganyan. Ibig sabihin, i-offer niya yon. Ilatag niya doon sa altar. Sa madaling sabi, na may bimbinungat na nung nagkaroon ng madilim at nasakupan ng dilim, mayroong doon sa verse 17, behold a smoking furnace and a burning lamp that passed between those pieces. Hinati niya, tapos na-consume. Kaya yung fire na yon na nag-consume sa mga sacrifices na yon, it is God. Amen? Ang Diyos yun. Tinanggap niya. Yun ang palatandaan na ang Diyos nakikipagtipan kay Abraham. 75 nung tinawag, tapos nung 100 years old na nangyari na. Yung sinasabi niya, hindi doon sa anak niya doon sa alipin niya, kundi mismo kay Sarah manggagaling kay Isaac. Okay? Pero imposible. Pero ang tanong, may imposible ba sa Diyos? Kapag ang Diyos ang nakipagtipan sa iyo, may imposible ba? Yung posible na nagiging posible. Pero kung walang tipan ng Diyos sa iyo, walang pangusap ang Diyos sa iyo, yung posible, napaka-imposible. Amen. Pero kapag ang Diyos ay nakipagtipan sa atin, ang imposible, magiging posible yan. Amen? Palampakan natin, and nothing is impossible with God, for God. Hallelujah. All things are possible. Diba? Kinakanta natin yan. All things are possible. Amen. Hallelujah. And in the New Testament, okay, nag-signify din ng Lord in the book of Acts, nakipag-covenant niya sa kanyang mga disciples at sila ay nabaptize ng Holy Spirit at nakatanggap ng kapangyarihan. At yun yung new covenant ng Panginoon. At sabi ng Lord, you are my witnesses. Kayo ay aking mga saksi. Ano yung sasaksihan mo? Sasaksihan mo ang Lord. Siya yung i-witness mo sa mga tao. Amen. Amen. Preach Jesus. Sabi nila yung mga marites dito, yung mga chismoso, chismosa. Okay? I-chismis mo si Jesus sa buhay ng mga tao, hindi yung buhay ng ibang tao. Amen? Amen. Preach Jesus. Yan. Spread the life of Jesus. The story. Yun yung gospel. Preach the gospel. Ano ba yung gospel? It is the life of Jesus. The birth, the death, burial, resurrection, and ascension, and the second coming of the Lord. Yun yung gospel. It is the forgiveness of our sins through Jesus Christ. Especially yung kanyang kamatayan. At nasilyuhan ito ng kanyang resurrection. Amen. 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 Wala nang iba pa. It is the power of God unto salvation to those who believe. Oh. Kaya naligtas tayo dahil naniwala tayo doon sa nag-share sa atin. Nag-chismis sa atin. Tungkol kay Jesus. Amen? Amen.
Huwag yung buhay ng ibang tao ang ikwento mo. Yung buhay ni Jesus. Amen? Amen. Hello? Oh, kaya maraming Marites, maraming Marisol, nagsolsol. Maganda yan. Amen? Hallelujah. Amen? Kaya, yung mga ini-invite natin dito sa church, ganun yung ating motibo. May lapit sila, may pakilala. Makilala nila ang totoong tagapagligtas. Sino ang totoong tagapagligtas? Kung sino yung namatay sa krus, yun ang tagapagligtas. Pero hindi siya nagtiling patay, muling nabuhay. Amen. Hallelujah. Kung walang resurrection, no hope. Walang saysay ang lahat ng ito na ginagawa natin. But praise the Lord, dahil buhay siya muli, asahan natin darating siya muli. Amen. Para kunin niya yung mga sumampalataya at tapat na naglingkod sa Kanya at naghihintay para sa Kanyang muling pagbabalik. Amen. Babalik siya na hindi niya muling ipako sa krus, kundi babalik siya para kunin yung mga taong talagang naniwala doon sa pagkapako niya sa krus sa Kanyang kamatayan. So, isa ka ba doon? Amen. Isa ka doon, tulakpak ka. Hallelujah! Okay? So when the Holy Spirit, the fire of the Holy Spirit, ay tinanggap mo sa buhay mo yon, you know, God nasa buhay mo. Okay? And pangalawa, si Moses. Paano ba tinawag si Moses? Saan tinawag si Moses? Kilala niyo si Moses sa Biblia? Ha? Moses sa Biblia. In Exodus chapter 3 verse 2, and the angel of the Lord appeared unto him in a flame of fire out of the midst of a bush. And he looked, and behold, the bush burned with fire, and the bush was not consumed. Yung punong kahoy, nagliliyab, pero hindi nauubos, nasusunog, pero hindi nagiging abo. So, ang Diyos. So, burning bush na yon, yung fire na yon represents the presence of God. Okay? Si Lord, tinatawag si Moses bilang instrumento niyang magdi-deliver. Kanino? Saan? Sa Egypt, para sa mga Israelita. Imagine 400 years na bondage sila. 400 years. Okay? Salamat tayo sa mga na-born again dito. Ilang taon ka bago ka na-born again? Bago ka nahango mula sa mundong ito? O kung 30 years, 10 years, 5 years, na-born again ka, praise the Lord. Pero kung 400 years bondage sa mundo, hallelujah. Okay. Kaya sa inyong mga kabataan, malaking pasasalamat ninyo. Dahil sa inyong edad na yan, ay nahango na kayo mula out of this world, out of this darkness, going to the light, light of the kingdom, Amen. light of Jesus Christ. Naligtas kayo, nakakilala na kayo. Amen. Amen. Oh, sino ang mga kabataan dito? Praise the Lord. Pero may pag-asa pa sa mga senior citizen. Hallelujah. Amen. Lahat ng edad, yan. Lahat ng tao, lahat ng mga makasalanan, sakop naman doon sa kamatayan ni Jesus Christ. Amen. Amen. Pero ang sinasabi natin dito sa madaling sabi dito, hanggat narinig mo na ang boses ng Banal na Espiritu, narinig mo na ang gospel, huwag mo nang pagmatigasin yung puso mo. Okay. Amen. Amen. I-open mo na yan. Yes. Anong pagkakaiba ng opinion sa conclusion? Pag opinion, pasok. Pag conclusion, sarado yon, di makakapasok. Ganun lang. Amen? Kaya open yun. Open mo para makapasok. Si Jesus, ang Holy Spirit sa buhay mo. Amen? Amen. Kaya sa madaling sabi, yan. Na-meet ni Moses si Lord in the burning bush. Hallelujah. So, ang daming kaparaanan ng Diyos
At gusto niyang magpakilala sa iyo. Amen? Yung iba, through a friend, through trucks, babasahin, through watching television, through a crusade, through yung attending ng church. So, hindi maubusan ng Lord ng pamamaraan para magpakilala siya sa iyo. Amen? Amen. Hello? Para magpakilala siya sa iyo. Bakit gusto niyang magpakilala sa iyo? Dahil gusto niyang makipagtipan. Gusto niyang magkaroon ka ng relasyon sa Kanya. Amen. Dahil nilikha tayo ng Diyos for relationship, Amen. for fellowship, companionship. Gusto ng Diyos yun. Amen. Amen. And then, sa mga Israelites, the Israelites knew God as a pillar of fire. Nung iniligtas sila, leaders sila tayo, nung iniligtas sila out of Egypt, lumabas na sila. Sino dito ang actual na nakarating na sa wilderness? Ilang? Sa Saudi Arabia, mga ganyan, yung mga wilderness, buhangin lang, wala kang makikita. Pero, doon ang wilderness, nandun yung promise ni Lord na samahan sila. What matters is the presence of God. Hindi yung sitwasyon na nilalakaran mo ngayon o kaya daan na tinatahak mo ngayon. Pastor, nasa wilderness ako. Pastor, nasa bato-bato ako. Nasa bangin ako dumadaan. What matters is the presence of God. Sa iyong dinadaanan ngayon, sino kasama mo? Sinasamahan ka ba ng Diyos? Yun ang mahalaga. Amen? Amen. Yun yung mahalaga. Iba't iba tayong mga pinagdadaanan ngayon, pero dapat nandiyan yung presence ng God. Kaya pag araw, kailangan nila ng shelter, kaya kasama nila ang Diyos yung cloud, pillar of cloud, namumuna lagi sa kanila. Okay? Namumuna, naglilid sa kanila. It's the presence of God. Paggabi naman, maginaw doon, tsaka madilim. May cloud of fire. Cloud of fire. Pillar of fire. I say, pillar of fire. Hariging apoy na nagbibigay ng init. Pinapatay yung lamig at nagbibigay ng light para magkaroon sila ng direksyon. Makita nila yung kanilang mga nilakaran. Okay? Kaya the Israelites knew God as a pillar of fire and a cloud of fire by day and pillar of fire by night. The fire gave them light. Guiding light. Sabi mo, guiding light. Guiding light. Kaya sa mga nami-misguide dito kung saan-saan napupunta, you need the fire. Why? Especially making decisions. Wala ng mga major decisions, crossroads of decisions. Kinakailangan mo ang fire. The Holy Spirit. Yung guiding light na yan. Okay. Kung saan kayo napupunta. Kailangan niya. Para hindi ka mawala doon sa nais ng Lord na puntahan mo. Amen. Amen? Amen. Kaya nakilala nila na ang Diyos, siya yung Diyos na yun na nagpakita. Okay. Ewan sina Philip. In Acts chapter 8 verse 29, sulat na lang ninyo, the Spirit said unto Philip, go near and join thyself to this chariot. Ginaid siya para i-win yung eunuch. Amen? Okay? Kaya, pag mayroon sa iyo yung fire, nangungusap ang fire, puntahan mo si ganito. May sasabihin tao, puntahan mo lang siya. Baka yung taong yung problemado at magpapakamatay na. Pero salamat at nung nag-obey ka sa fire, nag-obey ka sa Holy Spirit na yon, naligtas yung taong yon na sana'y magpakamatay na. Amen. Kung may mga ganyang instances. Yes. Hello? Amen? Amen. Amen?
Okay, meron ng ganyan. Okay? Si Paul and Silas. Okay? In Acts chapter 16, verse 6 and 7. Okay? Sabi ng Holy Spirit sa kanila, huwag kayong pumunta, huwag kayong mag-preach sa Asia. Nasa Mysia sila. At pupunta sila sa ibang dako. Sapagkat magsasuffer kayo pag pumunta kayo doon. So kailangan natin yung guidance, yung guiding light na yan. Especially yung pagsisimula ng bagong taon na ito, 2024. In your personal life, sa iyong family, sa iyong business, sa church, sa lahat ng area. Amen? Amen. We need the fire, Yes. the guiding light of God Amen. para i-guide tayo, hindi tayo mawala. Ang hirap kaya kapag bumibiyahe ka, nawala ka na kaagad. Bis na kakaliwa ka, kumanan ka. So paglalakbay mo, kikita mo malayo ka na, habang papalayo ka ng palayo, na-realize mo, malayo na pala ako doon sa pupuntahan ako. Ganyan din minsan yung mga nawawala. The more na nagpapatuloy ka, na-realize mo, malayo na ako sa Diyos. Malayo na ako sa pananampalataya. So pwede ka namang bumalik. Kaya lang, sayang yung mga oras, sayang yung mga efforts, ang dami ng mga nasayang. Amen? Kaya dapat walang masayang, you need to be guided by the fire. Amen. Lord. Ang fire ay laging nasa una. Sabi mo, ang lagi ay nasa una. Yes. Para i-lead tayo. Tama. Hello? Amen? Amen. I-lead yung personal na buhay mo, pamilya, business, ano pa man. Okay? Hallelujah. Nandiyan pa ba tayo? Amen. Eh makikita natin dito, yung fire, nagre-represents po yan ng presence of God. At pangalawa, ang fire represents cleansing from sin. Cleansing from sin. Cleansing from sin. Example dito ay si Isaiah. Nung tawagin naman si Isaiah, sa kiyatoon matila. Meron siyang unclean lips. Hello? Unclean lips. Isaiah chapter 6 verse 5 to 7. Sabi niya, "Woe is me, for I am undone." Then flew one of the seraphims unto me, having a live coal in his hand, which he had taken with the tongs from off the altar. Yung naglalagablab na uling, idinampi sa kanyang bibig, sa kanyang dila. And said, "Lord, this hath touched thy lips, and thine iniquity is taken away, and thy sin purged." So yung kasalanan mo, nalinis ka na, kasalanan mo, nabura na, naging banal ka na. Mga kapatid, hindi natin kayang i-achieve ang purity natin sa ating mga sarili. We need the touch of God. We need the fire of God to cleanse us. Amen, Lord. Hindi natin kayang i-purify. Kailangan natin talaga ang apoy na maglilinis sa ating mga Yes, Lord. kasalanan. Ang dami na sigurong ginawa mong New Year's resolutions. Oh? Hello? Isang box na yan. Okay. Siguro, isang buwan lang. Pero bumalik ka pa rin sa dati at masakol pa. Okay. Oh, babago na ako. Pero yung kantan, gusto kong bumait pero di ko magawa. Gusto kong bumait pero di ko magawa. Hindi mo talaga magagawa. Ano sabi ni Apostle Paul? Yung gusto niyang gawin, di niya magawa. Yung ayaw niyang gawin, nagagawa niya. That's because of the self. May battle within. Yan, may kalaban tayo, may laban tayo sa loob-looban natin. Hello?
Actually, ang best enemy natin, hindi na si Satanas. Si Satanas, talunan na. Ang best enemy natin, sarili natin. Hello? Sarili natin mismo. Kaya hindi tayo kayang talunin ni Satanas. Hindi niya kayang talunin si Jesus. Kaya lang, kinakailangan patulugin tayo para wala tayong magawa sa Kanya. Wala tayong magawa sa mga gawain niya. Kaya pinapatulong niya ang mga Kristiyano. Oh. Ganun lang. Zimbabwe, sitting ministry. Oh. Ilan ng mga upuan ang nabutas mo? Hello? Hello? Hallelujah. Kung wala na born again ka, ilan nang naakay mo? O minsan, ikaw nang naakay ng iba. O, ilan nang na-soul win mo? Okay? Tagal ka na sa buhay Kristiyano mo, alagain ka pa. Ano gusto mo? May fire ka, sinusubuhan ka pa. Dinadapayaran ka pa, diaper. Oh. Hindi na dapat. Amen? Amen. Dapat, nagdidisipulo ka na rin. Amen? Nag-aalaga ka na rin ng mga bagong panganak ng sanggol. Hello? Okay? Hindi ka na yung burden, kundi burden bearer ka, kasama mo si pastor. Hindi ka na yung pabigat, kundi kasama ka ni pastor, nagdadala ng mga bigatin sa church. Ang hirap magpastor, nakakalbo ang magpastor. Yun na yun, malago ko bubo ko dati, pero kalbo na. Kakapuan ng pastor sa. Okay? Oo, totoo yan. Hello? So we do not achieve our personal purity. Sa Matthew chapter 3 verse 11, si John nagbabaptize ng water, pero ang darating, ang susunod sa akin, He shall baptize you with the Holy Ghost and with fire. Hallelujah. So the Holy Ghost, the Holy Spirit will make us pure. Yung salitang pure, dahil salitang pure ay puros. Nang ibig sabihin, fire is a purifier. Yung apoy na naglilinis. Yung clay. During my elementary days, 1970s, 72, grade 1 ako eh. Mga 73, 74, 75, mga ganyan. Next slide. Gumagawa kami ng tinatawag na nardilyo. Alam niyo yung nardilyo? Yun yung square na ginagamit panglatag tapos may sa mga asin, sa asinan. Pagkatapos ng taniman, tatay ko kumukuha siya ng lupa, kakariton. Tapos binababad niya huwag ng ilang araw, tapos mamasa ito man eh, may gatinan to. Kasi nga tinapay mo at yung clay na yon, moldable na yon, mayroon kaming sukugan. Okay? May pang-isa, dalawangan, at tatlo. Okay. Tapos, magawa kami ng nardilyo na ganun. Ipapaaraw mo, hindi pa gaano hard, yung medyo basa-basa, tapos pit-pitan mo na eh. Para, may sukat yun eh. Para, pantay-pantay yun, sa gilid na yun. Okay. At ipaaraw mo ulit. Yung clay na yon, matigas, pero hindi matibay. Breakable pa rin yun. Para maging matibay yon, iluluto namin. Okay? Kakamada. Tapos lalagyan ng yung sa kiskisan yung ano yung tinatawag yun? Ha? Taop.
Oh, yung anong taob sa Tagalog? Upa. Tatabunan yon, lagyan dayami, lagyan na mga kahoy, iluluto yun. Susunogin yun. Hallelujah. At yung apoy na yun ang nag-purify doon sa lupa. Tinatanggal niya yung mga elemento doon para maging matibay yung square na yon. At nagiging pula na yon. Okay? Sa loob ng ilang araw na yon, magdamaga na yon, makikita mo naman na pag namula na yon, matibay na yon. Hallelujah. So the fire, yun ang nagtatanggal ng impurities natin. The more yung fire, sabi diyan, when the vase is heated in a kiln, it becomes hard. Katulad nung banga. Doon sa amin, sa Barangay Palamis, may gumagawa ng banga. Yung banga, para matibay yun, luto mo. Magiging pula. Amen? At yung vase na yon gets harder as fire gets hotter. The fire burns out the impurities. Okay? The more na puspus ka, excuse me, ng banal na espiritu, the more na ikaw ay pinatitibay ng Diyos. Dahil tinatanggal ng Diyos yung mga impurities sa buhay natin. Hindi sa galing mo, ikaw ay matibay. Hindi sa ganda mo, hindi sa yaman mo, hindi sa talented mo, ikaw ay tatagal. Ako, in my more than 30 years in the ministry, isa lang masabi ko, ang tibay natin ay nakasalalay sa linis mo. Amen. Ang tibay mo ay nakasalalay sa kabanalan mo, sa tibay ng kabanalan. Sabi mo nga sa inyo, ang leader shoes ko tumatagal yan to 8 to 10 years. Bakit kanyo? Sinashine ko yan. Tapos gamitin, i-shine, tapos lagay sa box. Naka-box yan. Ano mang gamit, ano mang buhay, pag ito'y malinis, matibay yan. Tumatagal ang buhay at tumatagal ang gamit, serbisyo. Pero pag yung mga burara, hello, kahit brand new yan, hindi mo nililinisan yan, masisira ka agad dyan, iiksi ang buhay. Tama? Tama po ba? Kaya nasa linis, nakasalalay yung tibay natin. Kaya sa mga nagmi-ministeryo, sa mga tumatayo dito, nakasalalay sa linis natin, ang tibay natin, tatak natin. Tatag sa labanan within at sa labanan without, outside. Nandiyan, may labanan sa loob at may labanan sa labas. Kaya we need the fire, the Holy Spirit. 24 hours po naman yan. Gusto natin talagang, Lord, linisin mo ako. Katulad ng kinanta natin, ano yun? Burn in me. Let the Holy Fire burn in me. Ibig sabihin yan, you're leading and asking the Holy Spirit to cleanse you from your impurities. Impurities. Ano yung mga impurities natin? Ano yung mga motibo natin? Lahat. Okay? Lilinisin tayo ng banal na Espiritu. Because the fire represents cleansing from sin. Gusto ng Diyos maging matibay tayo. The more na ginagamit tayo ng Lord, gusto natin na the more na gamitin tayo ng Lord, more purity, more cleansing, more holiness sa buhay natin. Wala pa akong nakitang ginamit ng Diyos na dati malinis pero hinayaang nadumihan siya. Kaya yun, wasak, sabog.
Pero salamat na lamang at nakakabalik tayo sa Panginoon. So in the Old Testament, ang fire ay para i-consume ang sacrifices. In Leviticus chapter 6 verse 13, the fire on the altar shall never go out. Dapat yung fire huwag mamatay para makapag-offer tayo ng continuous sacrifices sa Lord. And buhay natin ngayon, living sacrifice na ito. This is our daily offering to the Lord. Hindi lang pang-araw ng linggo. Daily sacrifices. Sabi mo, daily sacrifices. Daily sacrifices. Eh dapat, hindi mamatay yung fire. Daily din. O, paano yan? How's your prayer life, devotion? Anong oras ka gumigising? Okay. Ako, meron akong alarm clock. Hindi na ako mag-alarm clock. May aso kami si Snow, yung puti. Dati nasa loob, pero inilabas ko na. Alam nyo, pag kumahol na yan, tuloy-tuloy yan. Alas 2, alas 3, alas 4, may mga timeline siya. Sabi ko, pakawalan ko na yun. Kasi kakaya sa mga kapitbahay, tuloy-tuloy yun. Pero salamat ka ho. Bakit? May purpose pala yun. Kaya between 8 to 9, tutulog na ako. Para alas 2, alas 3, o alas 4, gising na. Sabay na yun. Meron akong binabasa, the power of a half hour o 30 minutes. 30 minutes prayer, 30 minutes 30 minutes praising the Lord, worship, 30 minutes prayer, and 30 minutes word of God. Okay. So 30 minutes lang, the prayer of 30 minutes, i-apply mo sa lahat ng aspeto sa buhay mo. Yung dreams mo, yung mga goals mo, yung mga relationships mo. Okay? Oh. Tapos, lilinisin ko na doon. Tapos sa kabila pa, maglilinis na. O, tulad kanina, 2 o'clock. Sabi ko, ang aga naman, alas 2. Okay. Kaya, alas 2, nagising na tayo. Tapos si Ma'am, sinag-pray na kami. Tapos yan. And kami ang nauna sa church sa Dagupan. Alas 9 ang service doon. Before 8, nandun na kami. Kami ang nagbukas. Tapos dumiritso na ako dito. O, may nauna si Nanay Rebecca, nagtakatingin sila dito. Sabi ko, karato, padarating pa lang. On the way yung mga bukas. Kaya before 9, nandito na sila. Nadaanan ko dyan sa labas. Praise the Lord. Amen. So the difference between failure and success is preparation. Paano pinaghahandaan itong fire na yun? Kung gusto mo ng quality na gamit, quality na pagkain, you must pay the price. And how much the price? Minsan mahal. Gusto mo ng diamond? Mahal yun. Gusto mo ng ginto? O gusto mo ng kwit ng baso? Mura lang yun. Amen. Kaya kapag ginigising ka ng Lord ng madaling araw, gumising ka na. Gising ka pero ayaw mong bumangon. Bumangon ka. Amen? Gising ka. Tapos bumangon ka. Gusto mo ng revival? Gusto niyo yung Sydney ablaze? Okay? Gusto niyo yun? Dapat may lagi tayong panggatong. Tuloy-tuloy yung gatong para yung apoy huwag mamatay. Kaya from Monday to Saturday, walang problema. Sunday, spiritual tayong lahat dito. Amen? Pero how about your Mondays and your Saturdays? Kumusta? O Mondays and Fridays? How's the fire? Hello? Ang fire na yan, mga kapatid, consume sacrifices. In Romans 12 verse 1, this beseech you therefore, brethren, by the mercies of God,
alang-alang sa habang awa ng Diyos, that ye present your bodies a living sacrifice. Buhay na, tayo buhay. Yes. Kaya lang holy, acceptable unto God, which is your reasonable service, o sa ibang salin, this is your spiritual worship. Ito yung ating pagsamba sa Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya we need the fire. Makonsum yun. Yung alay natin, handog natin, makonsum ng fire. Kung walang apoy, langaw lang dadapo dyan. Sabi mo, langaw. May kaldero. Ay, sorry, may Tagalog pala dito. Yung kaldero, malami. Dadapuan ng mga bangaw, langaw. Amen. Pero, kapag yung kaldero mainit, pag yung kaldero mainit, pag may dumapong langaw, patay. Yes. At yung langaw na yon, sinisimbolo ng mga demonyo. Kaya walang dadapong demonyo sa buhay mo kung mainit ka, on fire ka sa banal na Espiritu. Sabihin mo sa iyong katabi, Amen. kung mainit ka sa Diyos, kung mainit ka sa banal na Espiritu, kung may dadapo mang langaw, demonyo, patay yun. Pero pag ikaw ay nanlamig, patay ka din. Amen. Pag ikaw ay nanlamig, patay ka din. Mga langaw, bangaw, mag-aanyaya pa yan. Mga kakampi! Ali kayo dito. Ang lamig ang lugar na ito. Masarap dito. Oh. At sa mga sandaling ito, pag kinumusto ko kayo yung how is your spiritual temperature? I-rate mo yan 1 to 10. Sino magsasabing 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Negative 1. So, pag namumustahan tayo, how is your spiritual temperature? Be honest. Ilan? Nakailan ka? Dapat 10 tayo para mainit. Hallelujah. Amen. Yes. Hallelujah. Para hindi tayo dapuan ng mga at yun yung mga demonyo. Okay? Hallelujah. Kasi yung panlalamig, mga kapatid, kung yung ikaw ay maapoy, nakakahawa yan. Nakakahawa din yung panlalamig. Amen. Hihilahin mo rin yung iba. Dapat ang mag-asawa, hindi kayo pares na malamig. Dapat painit. If in case na nanlalamig yung isa, mas mainit yung isa para mahawaan niya. Amen. Amen. Okay? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Kaya kailangan natin yung apoy para makonsume yung mga sacrifices natin. Hindi lang awin. Amen. Okay? Hindi lalangawin yan. Makonsume yun. Kaya sa buhay natin, kumusta ba yung buhay mo? Nilalangaw o kaya nakukonsume yan ng Lord? Hallelujah. Letter D, various things were burned as a sign of total consecration. To consecrate means to set apart for a specific use. For God's use. Okay? Diba sa amin, sa pagkakatawag ng Lord sa buhay natin, parang ikinasal na kami sa kay Lord eh. Okay? Kaya nga nandun yung consecration. Consecrate mo ang isang bagay lang naman o kay buhay ng tao. Diba, mga musical instruments na ito, consecrated ito para lang sa Lord, sa praise and worship. Okay? Yung iba ginagamit sa mundo, sa rakrakan, rock, 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 rock. Sa rule, gumagapang. Okay? Okay?
Dapat ganun din, yung buhay mo, Lord, i-consecrate mo ito. Tulad ng mga priest, tulad ng mga utensils in the temple at mga gamit, consecrate yan for God's use, para kay Lord. Yung talento mo, dapat i-consecrate mo yan para lang kay Lord. Amen. Even yung ganda mo, huwag mong gamitin yan. Consecrate mo yan para maraming maakay. May lapit mo sa Lord, hindi sa sarili mo. Amen? Amen? Okay? Di ko kasalanan na maganda ka. Amen? Kasalanan kung yung kagandahan mo, hindi mo i-consecrate yan para sa Lord once na nakakilala ka. Even pag ikaw ay matalino, okay? Di ko kasalanan. Matalino ka eh. Pero kasalanan, kung yung katalinuhan mo, hindi mas-consecrate, magamit mo yun sa mundo. Pag mayaman ka, hindi yung kasalanan yan. Amen? Pero kapag ginamit mo yung yaman mo, sa yabang mo, at di na kung consecrate yan. Yan. Kaya kailangan talaga natin yung fire para ma-consecrate yung buhay natin. So, consecrate, to set apart, itabi mo yan para sa isang gamit. Para kanino? Kay Lord. Panginoon, consecrate my life. Consecrate my talent. Consecrate my family. Tulad din sabi ni Josue, ako at ang aking sambahayan, paglilingkod kami sa Lord. Amen. Kaya sa inyo, pumili rin kayo, mag-decide kayo kung sino ang paglilingkuran nyo. Yung mga negosyo, ano yung napagkalugan ng negosyo sa atin? Hindi lang para sa atin, kundi hindi lang para sa profit, kundi for the expansion of God's kingdom. Okay. I-consecrate yan. I-consecrate. Amen. Amen. Kaya diyan, no, may mga i-consecrate tayo. To consecrate, ibig sabihin, yung pananatilihing malinis para sa gamit nito. Halimbawa, kung gagamitin mo yan sa Diyos na banal, sa templo, sa loob ng templo na banal, dapat yung mga bagay na nandoon, mga tao, bagay, ay dapat ma-consecrate yan. Mapanatili ang kabanalan at kalinisan para doon sa gamit na yon. Amen po ba? Naintindihan natin mga kapatid? Amen. Everything in us, sa buhay natin, ma-consecrate yan, Panginoon. So we must let the fire of God totally destroy sin and self. Kalaban natin is sin and self, Satan. Satan is a defeated enemy. Wala na siyang kapangyarihan. Ang kalaban natin ngayon, self. Yes, nakakasala pa tayo, pero hindi dahil sa kasalanan. Kakasala tayo araw-araw because of our weaknesses. Kaya nga, kailangan mo ang Diyos dahil mahina ka pa sa mundong ito. You need God. Pero yung nakakasala ka dahil sa kasalanan, iba na yon. Okay? Yung iba, habitual sin na yon. It takes 1 month to establish a new habit. Isang buwan, araw-araw yan. Kaya kung ikaw ay kinagisnan mo na yan, okay, habit mo na yan, yung habit mo magiging lifestyle mo na yan. Kaya yung apoy na yan, mga kapatid, pinaghahandaan. Okay? Gusto nyo mag-ablaze? Ang tanong dito, are you on fire or you're fire? Yun lang, dalawang bagay lang yan, okay? Are you on fire or you're fire? Okay? Amen. Dapat magbayad tayo ng presyo. Kung gusto natin ng quality. So yun ang quality na cellphone, bayad ka ng presyo. Quality na pagkain, quality na lugar.
May bayad yan, may presyo yan. Ang salvation natin may presyo nga eh. Yung dugo, kamatayan ni Jesus. Do sa atin libre. Pero gift ang salvation sa atin. Pero Jesus paid the price. May presyo yung kaligtasan. Binayaran niya yun. Pero sa atin binibigay na libre. Kaya yun yung grace, unmerited favor. Yung para sa atin na hindi karapat-dapat minarapat ng Diyos binigay sa atin. Because God is a gracious God. Amen. Sabi mo, you are so gracious God. You are a gracious God. Diyos ka na mapagbiyaya sa amin. We serve the Lord not because we love the Lord. No, because God loves us. Kung sinasabi mong, I love you Lord, I serve you Lord, kapos yung pag-ibig mo sa Lord. May panahon naman lamig ka sa Lord, kapos. Pero kapag ang motivation natin, dahil inibig tayo ng Lord, maglilingkod ako sa Lord. Dahil inibig ako ng Lord, magpapatuloy ako sa iyo, Lord. Dahil inibig mo ako, Lord, gagawin ko ito, Lord. Yan ang ating motivation. I will serve you, Lord, because you love me so much. Period. Amen. Amen? Amen. Hallelujah. Pumalakpak. Hallelujah. Yes, Lord. We will serve you, Lord, because you love us so much. Hallelujah. Amen? So in the New Testament, yung fire, the Holy Spirit, sanctifies. Kaya 2 Thessalonians chapter 2, verse 13, we must let the fire of God totally destroy sin and self. Sabi diyan kasi, God hath from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Spirit. Ito ang trabaho ng Banal na Espiritu. Matapos tayong ma-justify. To justify means to be made righteous by the blood of Jesus. Ang justification, ito yung judicial act ng Panginoong Diyos sa atin. To be made righteous. Okay? Binura niya yung kasalanan natin, pati yung records ng kasalanan natin. Nung in-accept natin si Jesus Christ as our personal Lord and Savior, we are justified by the blood of Jesus na paging banal tayo. Not guilty. To justify just if you've never sinned. Parang gano'n ang ibig sabihin. And then ngayon, malinis na tayo, napatuwin na tayo. To sanctify, ito na yung buhay natin. Sanctification, ibig sabihin, mamuhay tayo ng may kabanalan. At mahirap natin gawin yan kung walang banal espiritu na naglilinis sa atin. Bakit kayo naliligo araw-araw? Dahil anytime nadumihan tayo. Sa mundong ito, pag ikaw ay pinawisan, dumi na kaagad. Bakit pag-gising nyo sa umaga na alamos ka? Kasi anytime may dumadapok, may tumutulo dito. Minsan mapa ng Pangasinan. Ang hirap dito. Yes! Therefore, na tayo ay madumihan sa mundong ito. Kaya you need the fire of the Holy Spirit. Kailangan natin ang sanctification ng banal na Espiritu para maging malinis tayo. Tingnan nga ninyo, ang linis-linis niyo, ang bango-bango niyo. Yung alagang-alaga yung buhok niyo, pati kilay niyo. Oh, praise the Lord. Hindi masama yan. Amen. Pero how about your spiritual life? Oh, kita niyo? Amen? Paano na yung ating spiritual na buhay? Ganyan rin ba kaayos, kalinis sa ating mga physical, na mga pangangatawan, mga facial? Wow! Bagsak ang buhok? Wow! Hallelujah! Oh. Tumingin ka sa iyo katabi. Napakaganda mo, napakagwapo mo. Inside and outside. Hallelujah! Amen!
Kumbinsado ba? Amen! So yun yung consecration mga kapatid. Hallelujah! Kinakailangan natin yung masasanctify tayo ng banal na Espiritu. Siyempre, kapag ang banal na Espiritu nasasaktan mo siya, wala na. Sino pang maglilinis sa atin? Pangatlo, ang fire represents judgment. Ito ang nakakatakot. Those who will not submit to the fire of cleansing will face the fire of judgment. The fire is life to some, but death to others. Nigyan tayo ng pagkakataon na magsisi. Sabi ng Bible, Romans chapter 2 verse 4 or 4 verse 2 kung hindi ako nagkakamali. Huwag mo hamakin ang kabutihan ng Diyos. Di mo ba alam ng kabutihan ng Diyos ang umaakay sa iyo sa pagsisisi? So, bakit ang Diyos ay mabuti sa iyo? Hindi dahil inaayunan niya ng Diyos yung ginagawa mong kasalanan. No. Inaakay ka ng Diyos na magsisi ka at magbalik loob sa Kanya. Kaya buhay ka pa. Amen? Kasi kung kukunin ka na ng Lord, wala ka ng chance na maligtas. Pero hindi ko ibig sabihin, magpakasama ka para umaba ang buhay mo. Umahaba ang buhay ng mga masasama dahil binibigyan sila ng Diyos ng pagkakataong makapagsisi pa. Amen? Kaya minsan, kung sino yung mabait, siya pang nauunang namamatay. Eh yung mga masasama, matagal mamatay. Pero hindi ko ibig sabihin, magpakasama kayo para tumagal ang buhay niyo. Oh. Mas maganda, tumagal ang buhay niyo, hindi naman miserable yung buhay. May mga tumatagal ang buhay, pero nagiging miserable ang buhay. Hello, amen? Dapat yung buhay na nagiging meaningful life. Amen? O, dyan o. Yung mga matitigas ang ulo. Yung mga nagdinisisyonan na nila na ayaw nila. Ang dami ng panawagan ng Diyos sa buhay natin. Ang dami ng mga, ano yun? Mga warnings ng Lord. Why? Because we have free will. The ability to make decisions. Pero bago ang judgment ni Lord, binigay na sa atin ang lahat ng pagkakataon. Hindi nagkulang ang Panginoon. Hindi nagkulang. Okay. Sa pagpapayo, sa lahat-lahat, sa mga warning. Kaya bago ibuhos ng Lord yung kanyang paghuhukom, nandyan ang banal na Espiritu. Kaya nga, sabi ng Biblia, kapag naririnig mo ang boses ng banal na Espiritu, huwag mo nang matigasin yung puso mo. Huwag mong i-close yan. I-open mo yan. Amen. Makatok yan lagi. At alam mo po yan. Okay? Why? Because our God is a consuming fire. Dapat ginto tayo na kapag dumaan ng apoy, yung ginto, nawawala yung mga dross at lalong kumikinang. Hello? Pero kapag yung kahoy, yung dayami, ang dadaan sa apoy, naku, magiging abo. Amen? So, tanong, ginto ka ba? O kahoy lang? O dayami? O papel? Tayo, yung mga inihalin tulad ng mga on fire na mga Kristiyano ay mga ginto yan. Na pag dumaan sa apoy yan, lalong nagnining. Nakikita ang pagka-totoo nila. Amen. Amen. Hallelujah. Because God is a consuming fire. Pag sinabing consuming fire, hindi nagbibiro ang Panginoon. Kaya sa mga matitigas ang ulo, sa mga nagpasya, bakit napupunta ang tao
sa kapahamakan. Sabi natin, bakit napupunta ang tao sa impyerno? Pastor, dahil sa kasalanan. Sino magsasabi dahil sa kasalanan? Di ba ang Diyos sinolusyonan niya ang kasalanan? Sino ang solusyon sa kasalanan? Si Jesus. Ang tao pupunta sa impyerno. Actually, ang impyerno hindi naman lugar sa mga tao. Lugar ni Satanas yun at ang kanyang mga demonyo. Pero si Satanas, gusto niyang nagre-recruit siya ng mga kasama niya doon sa minsan, o-offeran ka niyan. Ma-recruit ka lang. Makasama ka niya sa impyerno. Ang impyerno ay hindi lugar ng mga makasalanan. Sinulusyonan ng Diyos ang kasalanan dahil sa kanyang anak na si Jesus na namatay. Ang tao ay pupunta sa impyerno, makakasama ni Satanas kung ang tao i-reject niya si Jesus. Because of rejection, ang tao ay napapahamak at mapunta sa lugar ng kapahamakan ng impyerno. Amen? Eh yan ang judgment ng Panginoon. Tingnan niyo ang krus. Dito sa krus, nagsanib ang pag-ibig at judgment yan. For God so loved the world that He gave. Pero, for the wages of sin is death. Nagsanib ang pag-ibig at ang paghuhukom diyan. Alam niyo yung mga nagkakasala, yan lagi sinasabi nila, ang Diyos naman ay pag-ibig. Yes, pero incomplete. Pass your paper, complete or incomplete. Ang Diyos ay pag-ibig at ang Diyos din ay makatarungan. Diyos ng katarungan. Amen? Amen. Hallelujah. Amen? Incomplete yun. Kaya yung mga ibang tao, ang Diyos ay pag-ibig. Kaya kapag nagkasala ako, hingi ako ng tawad, inibig ka ng Diyos. Pero pagdating nung katigasan na, yung desisyon mo na, katigasan ng ulo, God is a consuming fire. Okay? Hallelujah. And the last one, fire represents the power of God. Alam niyo ba itong mundong ito ay gugunawin ng Panginoon ng fire na yan? Okay? Yung sa judgment ng Panginoon. Hindi na sa water, hindi na sa flood. Sa fire na. Okay? Dapat, paggunawin ng Lord ito, may nagsasabing mga great tribulation, bago gunawin ng mundong ito, kukunin ng Panginoon. Alam nyo kahit anumang pre-mid, or ibig sabihin, bago ang tribulation, o sa kasagsagan ng tribulation, o after ng tribulation, mayroong tribulation, may kaguluhan in this world. Sabi doon, may trouble in this world. Ang mahalaga, kapag dumating si Lord, muli, makakasama ka kaya. Okay? Pag dumating yung apoy na yon, okay, dapat ginto tayo para magningning tayo. Amen. Hindi kahoy, hindi rin dayami, hindi rin kita niyo yung mga nangyaring sunog-sunog sa Manila. Daming kabahayan yung mga squatter kasi yung mga bahay-bahay nila gawa sa mga kahoy-kahoy lang, sa mga madaling masunog na mga materials. And number 4, fire represents the power of God. Sa Mount Sinai, si Moses, okay? Doon pinagkaloob yung at that time yung tablet. May tablet na si Moses noon. Yung 10 Commandments, di ba? Amen? Kaya lang, okay, sa taga niya doon, yung mga tao na inip, sabi niya, sana nagpunta yung pastor natin. Aaron, gawan mo na kami ng Diyos. Akin na yung mga hikaw niyo, mga sing-sing. Akin na yung mga ginto. Tapos, inulma at lumabas na yung golden cup, yung buya, ginintong buya. At doon sila sumasamba. Nagsisigawan sila. Kaya nung bumaba si Moses,
Akala niya, may mga naglalaban-laban dahil sa iyaw. Yung pala, pupuri sila doon sa Diyos-Diyosan. Sa galit ni Moses, naku, binalibag niya yung kanyang tablet. Adderall, okay? Hello? Wala yung pusa, naglalaro yung mga daga. Mga ganyan, di ba? Okay? So, galit na yun. Okay? Kaya, ang Diyos, sa galit ng Diyos, gugunawin sana yung mga tao, di ba? Pero ang sabi, nakiusap na lang si Moses. Okay? Kaya doon sa Sinai, nagpakita doon yung ulap, yung fire, apoy na yon. At, kilala niyo si Elijah? Okay. Yung humingi ng apoy para i-consume yung nagpaliksahan kasi. Yung mga propeta ni Baal. Nag-offer sila ng mga sacrifices. Yung mga propeta ni Baal, sige, sayaw dito, sinugat-sugatan nila yan. Pero walang apoy na nagkukonsume. At dumating na si Elijah naman, okay? Yung apoy na yun dumating. It's God. God's presence na consume. At nakita ng mga tao na amaze sila. Ito yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya sila ay nagpatira pa. At sinabi nila, the Lord, He is God. Sa katawan, si kato'y Diyos. Sa katawan, si kato'y Diyos. He is God. Hallelujah. Kaya that's the power of God. Power to change life. Power to overcome problems. Kaya we live above problems. Tulad nito, nasa ibabaw. Yung iba nasa ilalim ng problema. Ang daming mga nadadaganan ngayon ng problema. Ang daming mga nadidepress. Taga rito pala, Pangasinan pala yung nagsunog ng kanyang sarili. Binidyo niya. Depression. Depression. Oh. You must live above problems. May problema tayo, pare-parehas. Yung problema sa mundong ito, naranasan ng mga believers, mga pangailangan. We are in the same world, but different. Different sa sitwasyon. You love above problems, needs, circumstances, or under. Dapat nangingibabaw ka. You're more than conqueror. Oh yes, may sakit sila. May sakit ka rin. Pero nangingibabaw ka dyan. Because you are more than conqueror in Christ. You have the power of God. Yes, Lord. The fire represents the power of God. Amen. Amen. Kaya nagiging victorious ka. Okay, pare-parehas ang problema. Problema nila, problema natin. Why? Hindi tayo sa ibang planeta. Isang planeta, meron tayo. Gusto mo sa Mars? Gusto mo sa Venus? Okay. Gusto mo sa Pluto? Ano pang mga kaya? Nasa Earth tayo. Isang mundo, kinalagyan natin, pare-parehas. Pero iba. Pag meron ka kapangyarihan ng Diyos, iba ka. Iba tayo. Amen? Amen. Iba tayo. Higit tayo na nagumpay. May problema ka. Tatagumpay ka. You can still praise the Lord. Hallelujah. You can encourage others. Hallelujah. Okay? Nakakapag-minister ka sa iba. Why? It's because of the power of God. Hallelujah. Because of the fire. Yes, Lord. Hallelujah. Kaya sabi diyan, sabi ni Paul kay Timothy, stir up the gift of God in thee. Next slide. The word stir up in Greek, anazoporen, mean to fan a flame. Kaya ka mambabarbecue, pay-pay ka lang pay-pay. Sabi yan naluto. Amen? Yes. Kasi maya-maya man ang salim. Daming bumibili. Kaya yan, pay-pay. So you must fan the flame.
set ablaze, keep on burning. Amen? Tuloy-tuloy yung paglagablab, pag-apoy, mga kapatid yan. And in Romans chapter 12 verse 11, we are commanded to be fervent in the Spirit. The word fervent means, sa Greek, ziontes, means burning. Maapoy. Hallelujah. Yung pag-apoy mo, na-overcome mo yung mga problema mo, hindi ka nadadala sa mga pakiramdam mo, nakikita mo. No. Kundi, nakikita mo sa mata ng pananampalataya mo. Yan yung nag-aapoy. Kapag ikaw ay nag-aapoy, overcomer ka. Amen. Kumagana yung mata ng pananampalataya mo, hindi yung physical mong mata, yung mga emosyon natin, yung feeling natin, mandaraya, yan, pabago-bago yan. May problema ka, huwag ka nang dadalo. O ikaw, answered prayer ka, o dadalo ka, magpapatotoo ka. Pero nagkaroon ka ng problema ulit, huwag kang dadalo. Patay sindi. Hallelujah. Amen. Ganun pa. Oh, hindi ko ganun, mga kapatid. Si Jesus himself was filled with the power of God. In Acts 10:38. I like this verse. Who anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and power, who went about doing good. Sabi mo, doing good. Doing good. Hindi ka na nagdo-doing good. Doing bad ka na. Sapagkat wala na yung fire. Abo na lang. O yung amitin na kaldero, ang sa tawag sa mga, may andagat ko labawa. Ipuring lang. Healing all who were oppressed of the devil, for God was with him. Hallelujah. You have the fire of the Holy Spirit. Kasama mo ang Diyos. Pag may lumalaban sa iyo, si Lord ang kasama mo. Siyang nilalabanan nila. Pag down ka, tinatas ka ng Lord. Comfort ka ng Lord. Okay? So we need that power, mga kapatid. Kailangan natin ang empowering daily in our life. At this is my conclusion. Bago tayo mag-pray. Conclusion natin. Matthew 3:11 muna. I indeed baptize you with water, sabi ni John, unto repentance. But he that cometh after me, si Jesus ang tinutukoy dyan, shall baptize you with the Holy Ghost, Holy Spirit, and with fire. Amen. So my last question, do you have the fire? Amen. Hallelujah. Kung mayroon kang fire, keep it burning. Amen. Yung mga wala pang fire dito, kinakailangan malagyan ka muli. Amen. Ma-rekindle muli yung fire. Hallelujah. You need God. You need the Holy Spirit. Yes, Lord. Kaya, maganda itong tinitima natin dito. And today, katawag ako ng gustong mga muli yung apoy na yan. Kung wala yung apoy, Lord, may fireplace pero wala na yung apoy. Palagyan natin ng apoy. Yung mga may apoy yun, papaypayan natin para magpatuloy. O kaya ay patuloy mong lagyan ng kahoy. Sabihin niyo, must pay the price. Magbago ka ng habit mo. Every day, paglaan ka ng oras. Okay? Gumising ka ng maaga. Kayo nga, yung mga anak lang, gagawin nyo sa bahay nyo siguro, kakain lang kayo, gigising. Hindi na kayo nagluluto, pinagluluto na kayo. Oh, be honest. So you must pay the price. Okay? So, as your pastor, senior pastor, gumawa ako ng desisyon na ganyan.
Lord, paano ko i-share ito kung di ko to wala sa akin? Kaya gusto kong i-share sa inyo to. Gusto kong i-impart ito sa inyo. We need the fire. We need revival. We need the spiritual awakening. We need yung times of refreshing. Where? In God's presence. Gusto nyo bang bumili ng gulay na lanta na? O yung masarap yung lutong bagong pitas na gulay. Ganun dapat tayo. Kahit ang gano'n nga po sa punto. Basta, kahit walang, ano yun? Sahog. Basta bagong pitas. Masarap. Masamit. Enjoyable to eat. Enjoyable na hindi ka nababaingan. Yan. I-presenta ang araw. Amen. So, gusto nyo ba yun? Ganyan. Starting this 2024, ganyan dapat. Amen? Especially yung mga tumatayo dito. So, bibigyan tayo ng Lord. Come to the altar of God and be fire. Rekindle the fire and keep on burning. Or else, you're fired. Totoo yun. Be on fire or you're fired. Amili ka lang sa dalawang yun. Hallelujah. Lalangawin tayo o kaya tayo yung papatay sa langaw. Amen. Please close your eyes. At yung sino gustong